Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po ay narito kami para ihatid sa inyo ang pinakahuling update tungkol sa nagaganap na gera dyan sa gitnang silangan. Partikular po sa bansang Israel at sa bansang Iran. Muli po ay nagpapasalamat kami sa mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Galit na galit po kahapon si Pangulong Donald Trump mga kababayan dahil yung ceasefire na tinatrabaho niya para sa Israel at sa Iran napurnada po. Kung matatandaan ninyo sa ating huling episode ng pagtutok dito sa gera ng Iran at ng Israel, pinilit po ni Trump kasi na magkasundo na itong dalawang bansang ito. Gumawa siya ng paraan, kinausap niya yung dalawang bansa para mag-ceasefire na. To the very point na hinayaan niyang bombahin ng Iran yung US military base sa Qatar. Biruin ninyo hindi gumanti ang Amerika doon. Dahil ang sabi ni Donald Trump, total wala naman daw nasaktan doon sa pag-atake ng Iran. At para makapagpalabas na din daw ang Iran ng sama ng loob niya, hinayaan niya dahil gusto niyang habulin yung ceasefire. Biruin nyo, di ba? Inatake na ng Iran yung kanilang military base pero pinalampas lang yun ni Trump. At syempre, hindi lang naman siya naging magiliw sa Iran, lalo na sa Israel, napakalaki ng pabor na binigay niya sa Israel. Pinagbigyan niya ang Israel sa gusto nito na wasakin yung nuclear project ng Iran at tinulungan niya ang Israel na alisin yung lahat ng kinatatakutan nila, yung sinasabi nilang banta ng Iran sa kanila. Kaso nga po mga kababayan, kamukat-mukat mo, bandang huli, siya pala ang hindi mapagbibigyan nitong dalawang bansang ito sa kanyang request. Kaya po, ang tendency naging masama ang loob ni Pangulong Trump, especially sa Israel. Eto, pakinggan niyo po yung sinabi niya kahapon. Sa kabila ng mga paglabag sa ceasefire agreement, naniniwala ka bang gusto pa ng Iran ng kapayapaan? Oo, naniniwala ako. Lumabag sila, pero lumabag din ang Israel. Seryoso pa ba ang Israel dito? Ang Israel, pagkatapos naming gawin ang kasunduan, umatake agad at nagbagsak ng napakaraming bomba. Iyon na yata yung pinakamalaking pagbagsak ng bomba na nakita ko. Hindi ako natuwa sa ginawa ng Israel. Kapag sinabi kong, sige, may 12 oras kayo, hindi ibig sabihin na sa unang oras ay ibubuhos mo na agad lahat ng meron ka. Kaya hindi ako matutuwa sa ginawa nila. Hindi rin ako natutuwa sa Iran. Pero lalong hindi ako matutuwa kung totoo talagang umatake ang Israel kaninang umaga, lalo na't dahil lang sa isang rocket na hindi naman tumama. Baka aksidente lang yon. Alam nyo ba na mayroon tayong dalawang bansa dito na matagal nang nag-aaway? Sobrang tagal at napakatindi, na para bang hindi na nila alam ang na ginagawa nila. Naiintindihan nyo ba yon? So sabi sa inyo mga kababayan, galit na galit siya lalo na sa Israel, di ba? Kasi sobra daw yung ginawa ng Israel na pambobomba sa Iran. Yan po ay ilang oras bago yung itinakdang ceasefire. Baka nga daw yung rocket na pinalipad ng Iran sa kanila is aksidente lang at wala naman daw tinamaan. So bakit sila ganun mag-react? Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Trump. So dito makikita natin sa madaling sabi talagang yung ceasefire is nalagay sa alanganin. Napurnada yung kanyang tinatrabaho. At sa puntong ito, naiintindihan naman natin kung bakit siya galit na galit. Pero kasi mga kababayan, ang napansin ko dito, sabi ni Trump, rocket lang daw yung tumama at wala naman daw tinamaan. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. Hindi ko po sure kung informed ba siya o kung mayroon ba siyang kabuang kaalaman tungkol sa talagang nangyari. Kasi, una, hindi naman basta rocket lang yun Missile po yun. At tumama yun sa isang residential building at may mga namatay doon sa Israel. Siguro may isang hindi tumama, pero ang sabi kasi sa balita, 6 na rounds yung pinakawalan ng Iran. At yung isa po doon is tumama sa isang building na may mga nakatirang sibilyan. Nangyari po yun 30 minutes to 1 hour bago mag-umpisa yung ceasefire. Ang hindi ko lang po maintindihan dito mga kababayan, bakit sa Israel siya galit na galit? Siya tong nag-declare ng ceasefire kahit hindi pa naman handa yung dalawang partido, di ba? Actually, ang akala nga ng media dito, mas magagalit si Trump sa Iran. Kasi ang Iran ang nanguna dito
Pero dito sa sinabi niya, parang mas nagagalit kasi siya sa Israel. At bago pa po itong interview na napanood ninyo, nag-post din si President Trump ng post sa social media. Ang sabi niya, huwag mong ihulog yung mga bomba na yan. Kapag ginawa mo yan, malaking paglabag yan. Pauwiin mo yung mga piloto ngayon na. So nagtataka po yung mga reporter bakit galit na galit si Trump sa Israel gayong ang Iran ang siyang nauna. Ngayon baka magtanong kayo, bro ano bang nangyari? Bakit nasira yung ceasefire? Ano na naman bang ginawa ng Iran? Well, ang sabi po kasi sa balita mga kababayan, nagpalipad daw po ng 6 na rounds ng missile ang Iran na tumama sa isang building sa bayan ng Beersheba. At nag-iwan po ito ng 4 na patay. Isang buong pamilya na may 4 na miyembro, patay silang lahat. At namatay sila kahit nasa loob po sila ng bomb shelter. Dahil ang sabi sa isang interview, hindi ibig sabihin na nasa loob ka ng bomb shelter, ligtas ka na. Kasi kapag direktang tumama ang missile sa shelter, pwede ka rin talagang mamatay. The family was inside the shelter, and unfortunately, when we have a direct hit, a direct strike of a missile in the shelter, it did not always help. At batay nga po sa report, naganap po yan mga 1 oras. 1 oras na lang at magte-take effect na yung ceasefire. Pero ang kwento kasi sa Israel, nagpakawala ng missile ang Iran 1 hour before and then nasundan pa ng 30 minutes before. So sa loob ng 1 oras, 2 beses itong naging pag-atake ng Iran. Pero sa kabuuan, 4 rounds ang ginawa ng Iran na pag-atake. So syempre kahit sabihin mong papasok na yung ceasefire, hindi naman pwedeng hindi gumanti ang Israel, di ba? So hanggang sa nagtuloy-tuloy yung bangayan nitong dalawang bansang to, hanggang sa dumating na nga yung oras para sa itinakdang ceasefire. Ang mismong pambobomba sa Beersheba ay nangyari 30 minuto bago magtapos ang ceasefire. At wala talagang naidulot na mabuti ito. Nakuha na nila ang 4 na bangkay mula sa complex na tinitirhan ng mga sibilyan. Isa siyang pangkaraniwang residential area. Pero pagkatapos noon, ilang oras matapos sabihin ng Iran na epektibo na ang ceasefire, at pagkatapos ding sabihin ng Israel na nasa ceasefire na tayo, sa huling 30 minuto ay muli na namang tumunog ang mga sirena sa Hilaga. Muli ay nagpakawala ulit ang Iran ng isang missile laban sa Israel. At sa pagkakataong ito, talagang kailangan na naming sumagot dito. Hindi kami uupo lang at sasabihin, ay isa na namang missile lang yan. Tungkol na ito sa alituntunin ng laro. Kung iniisip nilang pwede nilang atakihin ng Israel gamit ang mga proxy, lalo na kung direkta, at tapos ay parang wala lang sa amin. Sa palagay ko maiintindihan nila na hindi to katulad ng dati. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang atakihin ng Israel at sasabihin nila, hoy nasa ceasefire na tayo, aba hindi kami papayag ng ganon. At maliban nga po sa pamilyang ito ay meron din daw pong nasa 26 na sugatan na katao dahil po dito sa pag-ataking ito. Ngayon, ang sagot naman ng Iran, mga kababayan, hindi daw silang may kagagawan dyan. Posible daw kasi na isang grupo sa loob ng Iran o isang proxy group ang posibleng nagpalipad niyang missile na yan. Kaso marami naman ang hindi naniniwala dito sa sinabi nila. Kasi biruin nyo ilang araw na yung digmaan, 12 days na no? So within 12 days, tahimik daw ang mga proxy ng Iran. So bakit naman kung kailan patapos na tsaka naman aatake itong mga proxy ito? At wala ding kumpirmadong balita na nagpalipad itong mga proxy na ito ng mga missile within 12 days. Kaya hindi naniniwala ang Israel dito sa sinasabi ng Iran na hindi sila ang may kagagawan. So anong aasahan natin, di ba? Syempre, nagalit ang Israel. At ang sabi po ng kanilang defense minister, maghihiganti nga daw po sila sa Iran. So sa madaling sabi, nasira na po yung ceasefire. Parang hindi na nga daw po matutuloy. Pero ang sabi naman ni Pangulong Trump, kakausapin niya agad-agad ang Israel at gagawa siya ng paraan para maayos ito. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it, okay? Actually, ang Israel nagpakawala din naman ng mga bomba sa Iran bago matapos ang deadline ng ceasefire sa kanila. At ang napatay po ng Israel sa hanay ng mga Iranians ay nasa Sham. At kabilang po dito ang isang nuclear scientist na si Mohammad Reza Sadeghi. At pareho din naman silang informed na mayroong ceasefire nung mga oras na yon. At pareho din silang nag-agree. Pag tinanong mo ang Iran, ang sabi sa balita, Tehran says ceasefire with Israel now in effect.
Folly, as we speak, there's a official statement from Iran's Supreme National Security Council confirming the ceasefire. They are saying, and they're framing in this way, that they have been able to impose the ceasefire. Pag tinanong mo naman ng Israel, nag-agree din daw sila. Israel has agreed to US President Donald Trump's proposal for a ceasefire with Iran. Yun nga lang kasi mga kababayan, sa part naman ng Iran, wala po kasi si Khamenei. Wala sa Iran ang nakakaalam kung nasaan na talaga itong kanilang supreme leader, kung buhay pa ba siya o patay na. Kasi ang desisyon sa pagtanggap ng ceasefire ay laging nasa kamay ng supreme leader. Kahit ang presidente ng Iran hindi pwedeng magdesisyon pagdating sa gera, sa foreign policy o sa usapang nuklear. Lahat po yan ay nasa desisyon ng supreme leader. Ang kaso wala ngang nakakaalam kung nasan si Khamenei, di ba? Kung totoo bang nagtatago siya sa isang bunker at binabantayan siya ng mga elite force o talagang patay na siya, hindi natin alam. So ito rin siguro yung naisip ni Donald Trump kung bakit parang yung ceasefire violation ng Israel lang ang pinagdidiinan niya. Kasi nga natural na magkamali ang isa sa mga taga-Iran, lalo't wala namang pinal na desisyon ng ceasefire dahil wala nga si Khamenei. Walang pwedeng umako ng desisyon. Kumbaga, nagkakagulo pa yung mga tao sa Iran kung sinong susundin nila. Nagkakagulo pa sila kung ano ba talaga, ceasefire na ba talaga o hindi pa. Pero yun nga po mga kababayan, ano't ano pa man, parang nasira po talaga yung ceasefire ni Donald Trump. Ang sabi ng ibang mga analyst, masyado daw po kasing premature yung announcement ni Trump. Kumbaga parang excited ito si Trump na i-announce kahit wala pang confirmation galing dun sa dalawang sides. Kaya ganyan po yung nangyari. At ang pinangangambahan nila ngayon, baka kapag lumala ito, madamay po yung buong Middle East, lalo ngayon na nadamay na yung Iraq dahil binomba nga sila ng Iran kahapon, di ba? Buti na lang kanyo at wala namang nasugatan o namatay dyan. Pero ang sabi ng Qatar, ire-reserba daw nila ang karapatan nilang gumante dito sa bansang Iran. At sinabi rin naman ng mga opisyal dyan sa Qatar na meron na nga pong lamat yung kanilang relasyon sa Iran. And basically that will definitely have its scar on the relationship. So there's a huge possibility na kapag nag-escalate ito, kapag lumala ito, madamay kahit yung ibang mga bansa dyan sa Middle East. Sa ngayon po ay nasa Europa ang Pangulo ng Amerika para umattend sa meeting ng NATO. At habang nasa biyahe po si President Trump, nagkaroon po ng press con sa eroplano. At dito po, sinabi ni President Trump na hindi siya pabor na magkaroon ng regime change sa Iran. Sinabi niya rin na nakipag-usap siya kay Vladimir Putin sa telepono at nireiterate niya na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. The other night, regime change. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. Kung ganun pala mga kababayan, malabo pa talaga na mahinto itong gerang ito. Ayaw palang pumayag ni Trump ng regime change Paano yun? Kung mamatay si Khamenei, ang papalit lang naman din kay Khamenei is katulad lang din niya na paniniwala, di ba? Sabi ko nga sa inyo noong mga nakaraang pagtalakay natin, hindi ka pwedeng maging supreme leader sa Iran kung hindi ka o kung hindi mo itutuloy yung pinakikipaglaban nung sinundan mo. Kung ayaw ni Trump na palitan ng rehimen, wala ding kwenta kasi yung susunod kay Khamenei, itutuloy lang din niya yung laban So hindi pa rin nawawala yung threat sa security ng Israel, tama? So ang tanong natin ngayon, ano naman ang naging sagot ni Khamenei dito sa galit ni Trump? Dahil nga nilabag daw niya yung ceasefire. Well, ang sabi, nag-usap daw po si Trump at si Netanyahu sa telepono. At ang sabi niya kay Netanyahu, no more war. Kaya dito po sa isang balita sa pahayagang The Hill, ang sabi dito, Netanyahu says Israel refrained from additional attacks against Iran after Trump call. So nag-usap talaga yung dalawa. At siguro medyo may bigat na yung salita ni Trump, kaya naglaylo ngayon itong si Netanyahu. So I think by this time, totoo na to mga kababayan, na hindi na ulit bobombahin ng Israel ang Iran. At by this point, talagang itutuloy na itong ceasefire. At syempre, lahat naman tayo umaasa dyan Pero paano naman halimbawa kung ang Iran ang siyang sumira? Paano kung magsimula na naman ang Iran?
Ito po ang sabi ng US Ambassador sa Israel. Kung iniisip ng Iran na pwede silang lumabag sa ceasefire, kung pwede silang magpatuloy sa ginagawa nila at bumuo ng nuclear weapon, malalaman nila kay Pangulong Trump na hindi lang ito laro. Matagal na nating sinasabi, ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem. Posibleng si Donald Trump na ang kauna-unahang makakapagpatupad nito. So siguro naman maliwanag na sa Iran na hindi talaga nagbibiro si Donald Trump. Siguro, marirealize na rin ng Iran na pinatumba nga ni Trump si Soleimani, binomba yung kanilang nuclear facility. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagbibiro. And by this time, we all wish na sana is ma-realize talaga ng Iran na seryoso si Trump. Actually po, inutusan na rin naman ni Trump yung 3 sa mga matataas na opisyal niya, sina Hegseth, si Witkoff, at saka si Vice President J.D. Vance, para kausapin naman ang panig ng Iran na sumunod sila sa ceasefire. At ganun nga po mga kababayan, dahil mukhang tapos na nga talaga itong gera at mayroon ng ganap na ceasefire, balik na naman po ang mga tao sa inuman dyan sa Israel. Buhay na naman po ang lansangan ng Tel Aviv. At inalis na rin po yung suspension ng mga klase, mga pagtitipon, at iba pang mga activities. Pwede na po yan. At sa Iran naman po, kung itatanong ninyo, ayun, nagse-celebrate sila dahil naniniwala sila na sila ang nanalo sa gerang ito laban sa Israel at sa US. Eto, panoorin ninyo yung victory party nila sa Iran. Ayan paniwalang-paniwala sila na sila talaga yung nanalo sa gerang ito. At syempre, hindi rin naman papatalo ang Israel. Naniniwala ang Israel na silang nanalo dito eh. Nakamit na natin ang isang makasaysayang tagumpay at ang tagumpay na ito ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon. Inalis natin ang 2 banta sa ating pag-iral, ang banta ng pagkalipol gamit ang mga nuclear bomb at ang banta ng pagkalipol gamit ang 20,000 ballistic missiles. Kung hindi tayo kumilos ngayon, ang estado ng Israel ay malalagay sa matinding panganib ng pagkawasak. Pero hindi na ito mangyayari. Kung sino man sa Iran ang magtangkang buuin muli ang proyektong ito, kikilos tayo ng may ganoon ding determinasyon at lakas para hadlangan ang anumang pagtatangka. Uulitin ko, hindi magkakaroon ng armas nuklear ang Iran. Sa parehong lakas at determinasyon, winasak natin ang industriya ng paggawa ng missile sa Iran. Sinira natin ang 12-dosenang pasilidad ng paggawa ng missile. Napinsala din natin ang matindi ang imbakan ng mga missiles nila. Sinira natin ang karamihan ng kanilang mga launcher. At sa maraming pagkakataon, nawasak natin ang mga ito ilang minuto bago nila pakawalan ang kanilang mga nakamamatay na missile sa Israel. Ngayon baka may magtanong, ibig mo sabihin, hindi na posible ngayon yung regime change sa Iran? Sa palagay mo ba, hindi na mag-aalsa ang mga tao dyan? Well, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang napansin ko po dito mga kababayan, mukhang malabo pa na mag-alsa ang mga tao laban sa gobyerno nila. Kasi nakita nyo naman, di ba? Nagse-celebrate pa nga yung mga tao. Naniniwala sila na nagtagumpay yung kanilang regime laban sa US at sa Israel. Well, yun ang paniniwala nila at wala naman tayong magagawa doon kundi manood na lang, di ba? Pero alam nyo, naniniwala po ang mga analyst na kung totoo man ito, ngayon lang siguro to. Kasi nga, malaki ang itinaya ni Donald Trump, matuloy lang itong ceasefire na ito. Kumbaga, pinagbibigyan nila si Trump. Pero ang mangyayari dito, posible, hindi ko man sinasabi na talagang mangyayari, but there's a huge possibility na baka matulad lang din ito sa ceasefire na naganap sa Israel at sa Lebanon. Nag-ceasefire ng ilang araw tapos bakbakan na ulit. Kapag nilabag o may lumabag ulit na isa dito sa ceasefire, mas matitinding banata na naman po ang mangyayari dito. Ako, alam ko, ang Israel, maaasahan po ninyo na hindi lalabag ito kasi takot sila kay Trump eh. Pero ang tanong, paano naman ang Iran? Mapagkakatiwalaan ba ang Iran? Kaya alam nyo, nasa Iran na po ang bola ngayon. Nakasalalay sa kanila kung magpapatuloy ba itong ceasefire na ito o masisira na naman. Ngayon, maiba tayo ng konti mga kababayan Meron po kasing lumabas na initial report ang Pentagon tungkol po dun sa naging assessment kung gaano kalaki yung damage na nagawa ng US sa Iran nung isang araw. Di ba nga, binomba ng mga B-2 bombers ng US ang mga nuclear facility sa Iran. So lumabas na po yung initial report ng Pentagon dito. Initial kasi hindi pa naman tapos yung assessment.
At ang sabi nga daw po sa report, hindi daw po nagawang sirain ng mga bomba yung mga mahahalagang components o mga core components ng nuclear project. Na para bang lumalabas dito mga kababayan na hindi totoo yung sinabi ng presidente ng Amerika na totally obliterated na daw yung project. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Based on a battle damage assessment that was carried out by U.S. Central Command, essentially looking at the images and looking at what was actually damaged, the Defense Intelligence Agency has assessed that the core components of Iran's nuclear program are largely intact and that Iran's nuclear program has essentially only been set back by months. So ito yung isa pang ikinagagalit ni Donald Trump. Sinisiraan lang daw siya ng media. At masakit daw sa kalooban ng mga pilotong nakasali doon sa operasyon na yon yung sinasabi ng mga medyang ito. I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots; they're after me. They want to try and demean. I think these guys really, these networks and these cable networks are real losers. You really are. You're real losers. Ayun tinawag niyang mga losers yung mga network at saka mga media sa Amerika. Galit na galit talaga siya kasi akala ng mundo, sira na. Pero kamukat-mukat mo, ibabalita ng CNN na hindi naman daw nasira lahat. Meron pa nga daw natitira. At ang hirap nito, ang natira daw is yung mga core components or yung mga main components. At posible daw na maibalik ito sa normal operation sa loob ng 3 to 6 months. NBC News reporting tonight that the American strikes on those 3 Iranian nuclear facilities only set back Iran's nuclear program by 3 to 6 months. That according to one preliminary intelligence assessment. So magagalit nga talaga si Trump pag gano'n lang sasabihin ng media. So anyways mga kababayan, yan po yung ating pinakahuling update tungkol po dito sa gera ng Israel at Iran na pinangalanan po ni Donald Trump na the 12 Days War. At umaasa po ang buong mundo na tapos na itong away na ito. Well, we will see. Nakabantay pa rin po ang inyong lingkod dito sa mga kaganapang ito. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Nasa Diyos lang po ang kapayapaan, wala sa tao. Ang kapayapaan ng tao ay temporary lang. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay walang hanggan. Muli po maraming salamat sa inyong pagsubaybay at magandang araw po.